Ay! Uy! Tagpi! Tinalagyan natin love is ano na. Yes. Shorts ko, gano'n na siya kataas. Yes. Race tayo lang! So mga kalakwatsa, Ambaler is not just famous for the Sabang Beach and surfing. Pag gusto niyo pumunta dito and hindi kayo into surfing or into dagat, marami rin pwedeng mapuntahan. So kami ni Love, we decided to take the land tour, katulad ng ginawa namin sa Puerto Galera. Yeah. And ang naghatid sa amin dito ay si Mang Meng na napakabait. On time siya magsundo. And he's gonna give you a good rate. Yes. Hanapin nyo na lang siya kahit pag pumunta kayo dun sa sa bahay ni Aurora Quezon, itanong nyo na lang kasi actually, flash namin yung number dito. Ayan. O tsaka sa description, you'll be able to see his number. Mabait siya, tsaka madaling kausap, no, Love? Pagpunta nyo dito, sa kanya kayo magpapasyal. Yes. And ang aming first stop, nakikita nyo naman sa likod namin. Hanging Bridge. Ayan, tradisyon ng lagi namin napupuntahan, Hanging Bridge. Pero ito, legit na hanging bridge to. Nagko-connecta sa dalawang bayan. And ang maganda dito sa hanging bridge, pagdating mo sa taas, makikita mo kung paano mag-combine yung dalawang klaseng tubig. Yung tubig alat at tubig tabang. So parang may partition siya na kulay. So tara, akitin natin yung hanging bridge. Let's go! Kami. So eto na kami ni Love. Hanging bridge again. Matagtag, makalog. Yes. Pati hinahawakan mo kung makalog. Pero safe naman to. Sigurado kasi Love, kanina nakita lang natin 3 bata kakatawid lang, di ba? Kaya nga. Kaya lang yung weight natin, Love, katumbas ng 3 bata yata eh. Uy, para sa malindol. Shaky siya. Yes. Oh no. Hindi, kaya namin to. Tatawin namin to hanggang dulo. Shaky. Parang deja vu, Love, Tapos eto, yung dagat sa likod namin. Diyan, sasalubong. Yung sariwang tubig, yung tubig tabang at tubig alat. Ewan ko lang kung nakikita sa footage o sa video, pero may partition ng color siya. Makikita mo kung saan sila naghihiwalay. Oo nga. Kita mamahal? Parang yung Pacific Ocean tsaka Atlantic Ocean, no? Parang ganon. Parang pag nasa South Africa ka, makikita mo yung partition ng Pacific at saka ng Atlantic. Ng Indian at saka ng Atlantic. Yung isa itim, yung isa blue. Shaky. Let's reach the goal. The other end. Parang kailangan mo ng Bonamin dito. Nakakahilo siya. Siya yung shakiest, Love, na bridge na nadaanan ko. So far sa mga vlogs natin. Pero Love, ewan ko ang weird. Parang mas comfy ako dito kasi siguro kasi hindi malalim yung tubig. Ayan o. Paano mo naman nalaman? Ayan o. Kita yung, yung mas nakakatakot na yung hindi malalim yung tubig. Kasi mababalian, Oo, paglaglag mo, bago. Kaya lang, hindi nga kasi ako marunong maglangoy. So, wait yung
Ay! Whew. Actually, yung mga mahahawakan sira. Oh. Love, may ibang sira. Parang I wanna go back na. Let's reach the end ba? Oh! Okay. Ah. My coward ass. Ayan. Let's go, let's go. Nasa gitna naman tayo eh. A few moments later. So ayun nga, habang tumatawid kami ng bridge, Meron meron kaming mga bagong friends. mga bagong friends. Yan, Hello! hello! Ayan. Isipin mo, nasa gitna pa kami ng bridge. Dito kami tumigil Dito at kami nagpicturan. Ayan. 2,000 years later. Race tayo lang. So, eto, kakababa lang namin ng hanging bridge. Next stop, Ermita Hill. Kaya pasyal namin kayo doon. Ayan guys, hindi ako nasisiraan dito Nakakita kasi ako ng napakagandang butterfly dito. As in, ang laki niya. Tapos napakaganda. Majestic. Kaya ayan, hinabol ko. So, our second stop is here at Ermita Hill. So, love, ang story nitong Ermita Hill is this is dedicated to the 7 families that survived the tsunami that happened, I believe, in the 1700s. So, ang nangyari yung dagat doon. Nagkaroon ng tidal wave. Oo. And then, yung 7 pamilya, tulong-tulong sila na umakyat dito sa hill na ito. And that's how they survived. So, ito yun, yung Ermita Hill. So ito pala yung story nito. Yun. And ang magandang features dito is overlooking siya sa dagat. So, sa mga mahihilig ng, lagi kong sinasabi, gusto ng peace of mind and calmness, relaxing yan. Puntahan natin ngayon para makita nyo. And then mamaya, papakita namin sa inyo yung rebulto na dinedicate ng isang artist para dun sa 7 families na yun. Dito yun sa Ermita Hill. Isa sa mga dapat bisitahin pag nandito kayo sa Baler. So, nandito kami ni Love. Naglalakad sa Ermita Hill. Of course, dahil pataas, medyo nakakahingal. Meron pa daw dito, Love, na sinasabi ni Kuya na kumbaga pwede mo paakyatin yung cruise. Pero 300 steps. Huwag na lang. Hindi na namin pupuntahan. Baka pagbaba namin, payat na kami. Sexy! Pero ang ganda ng view dito kasi meron sila mga viewing deck na makikita mo yung dagat. So eto, andito na nga kami sa baba ng Ermita Hills. At kung makikita nyo sa likodan ko, ayan yung ginawa nung isang artist na tribute para dun sa family na lumikas after nagka-tsunami. Yung kinikwento ni Love. Ayan siya, So ito yung family na to yung lumikas, paakyat ng bundok, no, Love? To be safe. Ayan sila. So mga kalakwatsa, ang aming third stop, natid kami ni Manong dito sa Dikisit Falls. Ayan, naririnig nyo naman sa likod namin, ang lakas ng agos ng tubig. Ayan. Ayun. So this is like a 10 minutes tricycle ride away from Ermita Hill. Medyo off-road na, bumpy na yung pupuntahan mo. Pero of course, Mother Nature is always beautiful, di ba? Kung tutuusin itong Ermita Falls, itong Dikisit Falls, mataas talaga yung pinagbabagsakan ng tubig. Pero wala pa siyang trek. So ang makikita mo lang is ito, yung nasa baba namin. Matatanaw mo lang siya, pero ito yung pinakabagsakan. Lakas ng agos. Titingnan mo siya hanggang taas, ayun, Mataas, Ayun. Yan, papakita namin.
kukunan namin ng footage later para makita nyo na mataas din yung pinabog sa kanya pero layered siya. Oo. Ayun, siguro naman sariwat. Ano pa lang yung buga pa lang, alam mo malamig Para na tubig. siyang ilog na patayo. Oo. Yung ganun. Alam mo malamig na tubig yung bumabagsak nakakatuwa, love, pumunta at saka bumisita sa mga ganitong lugar, no? Basta about nature, asahan mo ko dyan. Oo. Marami pa nga palang dalawa pa yung klase, yung falls dito. Meron sana yung Mother Falls, love, no? Yes, yung gusto ko talagang puntahan kasi ang ganda niya, as in sa picture, tsaka sabi ni Manong Ming, maganda daw talaga yun. Kaya lang, kailangan namin makarating agad doon before 4 p.m. Tapos may 45 minutes na trekking. So, kailangan before 4 o'clock nakapasok ka na kasi mag-uumpisa ka umakyat. Yes. Pag yun ang pinuntahan namin, hindi na namin mapupuntahan yung ibang lugar. Oo. So, kasi syempre yung energy, nade-drain na kami. We're just gonna check a video of Mother Falls para in case next time na bumalik ng Baler, yung kaagad yung tatargetin namin. Promise Yes. Okay. So, see you on our 4th stop. Ano kaya yun? Surprise ni Manong. Surprise na lang natin sila. Later. So, akala namin yung sa baba lang. Meron palang maaakatan. Eto. Nakita namin. At least masilip natin yung major parts ng Dikizit Falls. Ravi? Yan sila, akit na siya. So, ayan na nga, akala namin kanina, doon lang sa baba. Hindi, kumbaga, tatanawin mo lang. Yung pala may mga, may trek din naman pala, love, no? May kaya kang akitin para makita mo yung major parts nitong Dikizit Falls. At maganda talaga siya sa personal. Yes. And hindi siya, yung mababang falls, love, mataas yung pinanggagalingan niya. Kumbaga, pag umakyat ka dito, makikita mo na mataas pa yung binabag sa kanya. Ang nakita kasi natin yung paa na lang. Yung paa na lang. Tapos sementado na, alam mo, kumbaga hindi na siya hindi na siya raw nature, di ba? Ayun. So napakaganda nito. Yun, ito man, dyan pa siya nagagaling. Maganda siya sa personal. Must see. Yan. So, isa to sa dinadayo o kaya dapat layuhin nyo pag nandito kayo sa Baler. Di ba? Dikizit Falls, ang aming 3rd stop. So, baba na tayo, love. Merienda tayo? Merienda muna. Yon ang 4th stop na hindi na namin isasama sa vlog. Kasi si Love ay Tonggoods na. Welcome to Jeju Island. Joke lang. So ito ang aming 4th stop. Ang tinatawag nilang rock formation. So yung beach dito is medyo matinik siya. It's full of corals. Pero if you're gonna look at the rock formation behind us, diba nakita nyo naman, pinupuntahan pa mismo ng mga tao hanggang doon, no? Napaka-majestic na tingnan. Though they're just piles of rocks. Ang ang amazing na tingnan So ito sa mga dapat din puntahan at dinadayo ng mga turista pag nandito kayo sa Baler. Yes. So this is, ang lapit lang nito sa Dikizit Falls, no? Oo. Mga 5 minutes lang na tricycle ride. Magkakano na nga daw sila, di ba? Magkakatabi na. Tabi-tabi na, sunod-sunod na yan. Yan. Yung mga scenic spots dito. Oo. Gusto ko sana magtampisaw dito Parang si Princess Janelle lang dun sa Korean drama na napanood ko nung bata ako. Alam niyo ba yung Gung na K-drama? Since parang nasa Jeju Island naman ako, so K-drama feels. Kaso ang talis ng mga bato. Masusugatin ako. Ang sakit talaga apakan, promise. So pag magagawi kayo sa area na to, magsuot kayo ng aqua socks. Hindi bale, perfect na naman yung view. Napakaganda, nakakatanggal ng stress. Ayan, nag-ala aerial na lang ako sa batuhan.
Pero ito ang pinaka-paborito kong pinuntahan namin dito sa Baler Aurora, promise. So mga kalakwatsa, ito na nga ang aming fifth and final stopover or stop, ang lighthouse or ang Baler Lighthouse. Ayun siya, oh. Pag nakikita nyo, nandito siya sa likod namin sa taas. Sobrang pagod na namin sa buong araw na biyahe. Hindi na namin aakitin yan, but at least we'll take a video of or a shot of the lighthouse para din makita nyo. Ayun. Medyo sabi ni Manong, matinding trekking na naman daw yun. Yep. It may take a few minutes plus malakihan yung mga hakbang. So hindi na namin siya aakyatin, and wala rin naman kaming drone, kaya di ba? It's more beautiful, or it's more fast, amazing pag drone shot sana yan. Ayun, so fifth and final stop. After na to, we're gonna go back to our hotel. And magpapamassage. Kasama ba sa itinerary yun, love? Siyempre. Alam mo naman, every time na pumupunta tayo sa beach, di ba? So, massage daw. Ayan. Ayan. And then, we're still gonna try to check out the nightlife here in... may energy pa. In Baler, kasi kagabi, we're supposed to do that. Pero, grabe yung lakas ng ulan kagabi. And, love, thankful din ako kasi tingnan mo, ang lakas ng ulan kagabi, na when we're looking at the streets, para meron ng 1 inch na baha. Oo. And then, itong buong araw, wala. Nabilad kami. Araw. Yes, nabilad kami. Except pagdadaan ka dun sa mga mountainous regions kasi grabe yung mist. Akala nga namin babagyo na, pero that's the mist ng ng mountain air. So these are the 5 spots na pwedeng puntahan if you don't want to go surfing or you don't want to go to the beach dito sa Baler. There are other places to go to here in Aurora. Specifically in Baler, like the Mother Falls. May iba pang mga falls. May isa pang falls, nalimutan ko lang yung pangalan. And then yung Balete Tree. Pero sa ibang direction. Ibang direction. And it's a different part of Aurora na. Hindi na siya part ng Baler. So hindi na rin namin siya isasama, and it will take like 45 minutes to 1 hour. Aabutin na kami ng dilim sa kalsada niyan. So, eto na. Babalik na kami sa hotel. And pagdating namin sa papahinga ng onte, and pagdating namin sa mga bars, babalik kami sa beach, sasama namin ulit kayo. Okay, later! One eternity later. So eto na, the best part, ang massage. Ayan sila, nagpapatanggal ng lamig kay ate. Nakita namin ang poster ni ate sa daan papuntang beach. Since hili ko talaga magpamasahe, ayan, nakalambing kay Love. Ayun, good evening mga kalakwatsa. So eto, kakatapos lang namin magpamassage. Ayan, after namin galing sa trip, nagpamassage kami. Ayan, kaya ito. Kasi nakakapagod yung biyahe. Well, anyway, ito na nga. We're planning to check out the nightlife. Pero for the second night, malakas na naman ang ulan. Siguro dahil nga doon parating na yung bagyo, no? Yung iba nga dito naaalaraman na and pinagbabawalan na yung mga tao lumaot.
Eh, di ba fishing town pa naman itong Baler? Oo. Actually, love, sabi ni ate kanina, di ba, merong bangka daw na nakita na May parang nag-capsize, minamatay na mga bangkero. Group of fishermen sila Oo, na group of hindi fishermen. nakauwi dahil nga inabot na nga ng sama ng panahon sa gitna ng dagat. So Yung there, mga nakauwi, anim na tao lang, 6 heads, tapos yung iba namatay na dun sa alo, sa ano. Kaya kanina, pinagbabawal na nga daw na magpa-laot yung mga fishermen. Kasi nga, ayan nga, padating na yung bagyo. Pero, thanks God pa rin kasi hindi nababanggit ang Aurora sa kahit anong love, diba? so ang plano namin ngayon is, well, it's still early. It's not yet 7 p.m. So if the weather cooperates, we're gonna check out the nightlife. If not, movie time na lang tayo, love, no? Movie time na lang Yes, muna. Kasi syempre, safety Oo, first, and then, diba? by tomorrow, as much as we can, we are rushing to go home. Though ang bus ride namin is scheduled at 1 p.m. So let's check if we can still buy pasalubongs for our friends. And if not, if the weather is really that bad, then diretso uwi na to. Diba? The important thing is hindi tayo ma-stranded kasi super typhoon yung parking. Yes, super typhoon. Imagine. Aurora. Hindi lang siya basta typhoon, Yeah. super typhoon siya. It's gonna be a landfall, di ba, in Aurora? Oo. Ayun. So, eto nga kami. Para kami nagka-camping. Tripping na lang kami. Naka-ancient seat sa corridor ng hotel namin. Actually, kami lang din na narito sa third Oo. floor eh. Diba? Samantalang yung ibang mga neighbors namin ay nagvi-video ako sa baba. Ayun. Ayun. Narinig niyo ba sila? So, we'll see you na lang either later or tomorrow morning. Bye mga kalakwatsa. Kakain muna kami. Good morning mga kalakwatsa. It's a beautiful Sunday morning. And onting oras na lang, darating na si Bagyong Nando. Bagyong Letter Nando. N na tayo, love. Oo, letter N na. Umalis na si Dahil Mirasol. Bermans na. Si Nando na. Yes. And time check. It's exactly 7 o'clock in the morning. This is our third and final day here in Baler. And we are in Sabang Beach. And as you can see, the waves are really, really nice. It's really, really strong. Perfect for surfing. And if you notice sa likod namin, people are taking that opportunity to go on surfing kasi mamaya NDRRMO will announce na bawal na dito sa dagat because nga of the upcoming super typhoon that may hit or that may hit landfall, di ba, love? Dito sa Aurora. Ayun, so napakagandang umaga, napaka-araw pa niya. Let's see what the future holds for this place kasi nga they are already anticipating na tatama yung bagyong malakas later on. So, ang ganda ng mga waves, ang sarap presko ng hangin. We're gonna give you a walking tour of Sabang Beach since hindi namin nasilip yung nightlife kasi ang lakas na naman ng ulan kagabi. So, ganito pala dito sa Baler. Sabi nila for Bermans, this is how it goes. Every daytime, maaraw siya, you'll be able to do whatever it is you want to do. Come 3 o'clock in the afternoon onwards, ayan na, maulan na siya. And then pag nighttime talagang maulan na siya. As in, ulan na ayaw mo lumabas ng bahay kasi mababasa ka. Ayun, tara, lakad-lakad tayo. So, these are the hotels. Kaliwa namin. These are the beachfront hotels. Nandito kami sa Baywalk ng Sabang Beach. Kasama si Love, naglalakad. So, ang plano na sana namin for this morning is, enjoy the sun and enjoy the beach, maglatag. Pero eto na nga, ang lakas ng alon. Halos wala na, covered na yung beach ng tubig. High tide and the strong waves. Si Love hindi na makala. Ano ba plano mo dapat, Love? Plano ko sana yun nga, maglatag ng sarong sa tabing dagat, then mag-swimming ng konti, ganyan, tabi-isaw. Kaya lang, furious yung waves eh. So, hindi na lang muna. Lakad-lakad na lang muna kami dito sa Pampang. Pero kahit furious yung waves, nakakatuwa panoorin yung mga surfer. Ang gagaling, no? Okay. Okay yung gano'n. Talagang sinasalubong nila. Swimmer. Parang hindi na muna. Lakad-lakad na lang muna. So, eto. Yun. Sabang Beach and the beachfront hotels that are fronting the beach itself. So let's enjoy this while the sun is still shining, and because in a few hours
Landfall na siguro ni Nando. Yes, Nando is coming to town and kami is leaving town. Pabalik na ulit oo. sa Makati. Work Yes. na ulit. Yes. Always remember work-life balance. Yes. Yun ang dapat natin gawin to A friendly To- reminder yes. from us, guys. to remove burnouts. Yes. Diba? Life, most important thing in the world. Family, most important thing in the world. Work is also important because that's what put food on the table. Diba? So, tara, lakad. So sabi nga nila, Love, this is supposed to be parang Portugalera and Boracay. These are where the hotels and the bars are located. So dito rin ang nightlife nila. It's just that hindi nga lang natin talaga napakita kagabi because of the strong rains. So at least they'll get to have an idea of what it looks like. And we can also eat our breakfast dito. Yes. Since it's just 7:15, diba? Hanap tayo ng good spot na magandang view. Tingnan mo naman to. Oo, love. Ah! Tingnan mo siya na. Naghihintay siya ng wave niya lang. Ayan. Ayun, love, ang galing mo ni Kuya. Ayun. So mga kalakwatsa, this is where we will cap off our beach walk and tour of Sabang Beach. Dito kami ni Love, naglalakad, enjoying the waves. Yan. And next itinerary natin, Love, is ano na? Woo! Yes. Shorts ko, gano'n na siya kataas. Yes. Depende sa amin. Yeah. So next itinerary, we'll just eat breakfast. We might go to the bayan to buy pasalubongs. And then we have to pack our things. And then we need to go to the Genesis station for our bus ride home. Ayun. So, ang sarap dito Ano masasabi mo, love, dito? sa Sabang. Underrated. Oo. Sabang tuloy sa Baler, it's underrated. Yes. Well, it was a tourist destination talaga, yung peak na peak niya back 10 years ago when surfing, or 15 years ago when surfing just started in the Philippines. Na ano na siya, na sasapawan na, pero this place is still worth it, alam mo 'yon. Dito tingnan niyo na lang yung alon sa likod ko, 'di ba? Oh. Na-enjoy ko talaga na dito. As always naman, sa mga beach na pinupuntahan natin. Tsaka hindi ang babait ng tao. Oo, in fairness. Oo, ang babait ng mga tao dito. Kahit nga yung mga pulis ang babait. Lahat sila. Oo nga. Oo. Mababait yung mga, ang daming pulis actually. Oo, kaya Sabi ko sa'yo. you feel safe lagi kang from time to time makapapansin mo umiikot ang mobile eh, kaya you feel safe. Ayun. So, Approachable yung mga tao. Ayun. So mga kalakwatsa, babalik na kami sa hotel namin, and then later na lang pagpa-uwi na. So ayun na nga, syempre hindi makakalimutan ang pasalubong sa family and friends namin sa office. Kilala ang Blue Way Enterprises na bilihan ng mga pasalubong dito sa Baler. Dito lang to sa tapat ng museo. Hanapin nyo lang si Ate Rochelle. So ayan, namili kami ng peanut butters, pastillas, shirts, ref magnets, and keychains para sa family and friends namin. Ayan no, ang ganda ng shirt, diba? Cute. Sa lahat kasi ng mga napupuntahan kong lugar, hindi pwedeng hindi ako bibili ng t-shirt.
At eto na nga, nandito na ulit kami sa station ng Genesis Bus. Pauwi na kami, papunta ng Manila. Hindi na kami makakapagpaalam kasi for some reason, nakurap yung last footage namin. Thank you for watching mga kalakwatsa. Thank you!